Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's update lang po tayo sa nangyayari sa EAT kasi po alam niyo itong nakaraang linggo, yan dami pong kontrobersiya na bumalot dyan po sa noontime show ng TVJ. At isa na rito, itong nangyari kay Henyo Master Joey De Leon na kung saan siya po ay nabatikos. Kabi-kabila pong banat ang inabot ni Henyo Master. Lalong-lalo na dun sa panatiko nung isa. Diyan kay Visceral. At yung iba naman bumanat na rin yung dito sa tape Bulaga naman. So sobra pong gigil na gigil etong mga dyan sa kabila dahil po dun sa nangyaring biro ni Joey De Leon na kung saan dyan sa Gimme 5 ay nakapagbiro siya tungkol sa lubid. Masyadong naging controversial yung lubid na yan. At alam nyo naman yung storya niyan di ba? Ang nangyari sa isang portion ng EAT diyan nga sa Gimme 5 ay may pinahulaan. O ano raw yung mga bagay na sinasabit sa leeg. At medyo nahirapan yung contestant. Ang nasagot niya lang necklace, kwintas. At pagkatapos ng oras, 45 seconds lang yun Pagkatapos nun, sabi ni Joey De Leon, lubid. Nakalimutan nyo lubid. So, nako, ito nakitang butas ito ng mga naiinggit sa EAT. Sabi nila foul daw yun. Sabi nila insensitive daw yun. Lalong-lalo na dun sa mga taong nakakaranas ng depression. Kasi may kinalaman daw ito dun sa, alam nyo na, hindi ko nababanggitin. Pero kasi ang sa totoo lang mga kababayan hindi kasi naging malinaw dun sa tanong. Hindi kasi naging specific Masyadong general yung tanong yung nga yung tinatanong ko, ano ba ang tanong? Yung sinasabit ba sa, niliwanag ba sa question doon sa tanong kung ano yung mga bagay ba na sinasabit sa leeg? Binanggit ba ron ng tao ba? Na-specify ba na isasabit sa tao? Sa tingin ko walang ganun Sinabi lang general, ano-ano yung mga bagay na isinasabit sa leeg. So kung general siya, pwedeng sa leeg ng tao or sa leeg ng hayop. Kasi hindi naging maliwanag Kasi yung lubid na sinasabi ni Henyo Master Joey De Leon, pwede namang isabit yan sa leeg ng hayop Di ba yung kambing di ba kapag hinihila natin yung kambing, lubid naman yung nasa leeg Kalabaw. Masyado lang naging controversial kasi unang pumasok sa isip ng mga netizen, ng mga panatiko idinikit agad nila doon sa issue ng depression ng tao na kung saan pwedeng sila gumawa ng bagay na hindi maganda at gagamitin yung lubid. So yan naman po ay iniimbestigahan na ng MTRCB. So, doon sa mga nagmamagaling dyan, medyo tahimik na tayo. Iyan na natin yung mga eksperto ang mag-decide kung kailangan bang bigyan ng parusa o penalty etong EAT dahil doon sa ginawa ni Joey De Leon. Hayaan na natin at kung ano man ang maging desisyon ng MTRCB, di tanggapin natin. Ang problema kasi yung iba ayaw tanggapin. Ayaw tumanggap ng pagkakamali. Diba? Dapat kung nagkamali, di tanggapin. Ganun lang naman kasimple yun. Di naman tayo perfecto, lahat tayo nagkakamali. Yung iba lang dyan talagang mali na ayaw pa rin tanggapin. Pinagpipilitan na wala silang ginawang mali. So, yan ang pangit, diba? So, isa pa sa dahilan bakit pinag-iinitan itong EAT, kasi mga kababayan, sa TV ratings po ay namamayagpag pa rin itong EAT ng TVJ dyan sa TV5. 4.3% September 22. Itong EAT ng TV5 4.3%. Ang Showtime 3.1%. At itong Tape Bulaga 4.0%. Kaya nagkaganda lang itong itong mga panatiko kasi sobrang layo ng agwat nila pagdating sa TV ratings. September 22 yan o September 23, ito tambak na tambak araw ng Sabado 5.4% ang EAT. Etong Tape Bulaga 3.6%. At ito namang Showtime 3.4%. Kaya umiiyak to.
Kaya nung nakakita ng butas, wala na, hindi na tinigilan. Tumaas po itong ratings ng EAT nung Sabado sapagkat na-introduce po doon ang bagong miyembro ng Legit Dabber Cats na si Atasha Mulak. Itong kapatid ni Ellen na apo ni Lola Belen. At ito mga kababayan, masyadong naging hype yung episode na yan at kitang-kita mo naman yung galing ni Atasha Mulak. At ito mga kababayan, meron ding sinabi si Lola Belen na meron pa raw kapatid, etong si Atasha Mulak at si Ellen. Tatlo daw sila mga kababayan So meron pa tayong hinihintay na isa na ipapakilala at malamang sasama dyan sa EAT ng TBJ. At ito yung chismis. Makinig Ito yung chismis. Ang sabi daw, ayon sa ating bumbit, yung isa pa raw na kapatid ni Atasha at ni Ellen, ayon kay Lola Belen, ay malamang ayon sa mga marites. Malamang daw, yan daw ay si Andres Mulak. Kasi syempre, kung nasaan yung kakambal, dapat nandun rin yung isa pang kambal. So maraming speculations ng mga chismis na ito nga raw kapatid pa na isa ni Ellen ay ito nga raw si Andres Mulak. So yan ang aabangan natin mga kababayan. Kaya sigurado yan, pag lumabas yan, tambak na naman sa ratings. Itong dalawang noontime show na pinipili tumabol, pinipili pakilala yung kanilang mga sarili na sila yung number 1, pero kung tutingnan mo talaga yung mga data, wala naman. Lalong-lalo na pagdating sa sa online views. Talagang tambakekok. Biruin mo, etong Tape Bulaga, ilang nanonood? 1,000. Etong EAT, 100,000, 150,000. Tapos sila 100,000. Ano mangyayari? Kaya nga balita pa yung mga host dyan sa Tape Bulaga, maghahalinhinan. Sabi nila, dahil busy raw, marami daw proyekto. Pero may mga lumalabas na, alam nyo na mga marites, na ang sabi nila, na pinabulaanan naman nila, na hindi naman daw totoo, na nalulugi raw itong Tape Incorporated. Bahala sila. Malalaman naman natin yan kung totoo nga sinasabi nilang hindi sila nalulugi. Hintayin na lang natin kung hanggang kailan. At dagdag ko pala mga kababayan ay dun po sa hearing na ginagawa ngayon sa korte, ito po si Malu Fagar at itong si Romeo Haloso Sr. ay nagpakita po dyan sa korte. Sila po ata ang last na mga testigo ng Tape Incorporated. Ito naman ay tungkol dyan sa issue ng daming issue copyright infringement, pinaglalaban ng It Bulaga, itong titulong It Bulaga. So hanggang ngayon medyo mainit pa rin yan. Siguro sabi nga ni Atty. Buko, baka umabot pa ng isang buwan pa uli bago magkaroon ng desisyon itong korte. So, for the meantime, habang nag-aantay tayo, enjoy lang natin mga kababayan ang EAT ng TBJ dyan sa TV5. Ito ang totoo. Ang number 1 noontime show sa buong Pilipinas ay ang EAT ng TBJ dyan sa TV5.